Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Maya-maya lang ay pumuhit uli si Pam. Mas lumapit ang anggulo ng harapan niya kay Mark. At dito ay nakikita na ni Mark ang malaking bahagi ng cleavage niya. Kumikislot-kislot na ang harapan ni Mark, pati na rin syempre kay Tony. Maya-maya ay mukhang itsurang wala ring napapansin si Tony at tuloy lang ito sa pagkwento. Sa pagkakataong ito ay pumihit uli si Pam at ngayon ay halos ganap nang nakaharap kay Mark. Napapigil hininga uli ang dalawang lalaki. Kaso nang pumihit si Pam ay bigla nitong tinakpan ng kaliwang kamay ang butas sa kanyang leeg. At dahil hindi siya makatuwad gamit ang isang kamay lang, medyo binago nito ang kanyang posisyon upang kanyang likuran ay nakaupo sa sahig at dalawang paa ay nasa isang gilid lang at parang nakaletang S ang posisyon. Sexy pa rin tingnan si Pam sa ganitong posisyon. Habang nasa ganitong posisyon ay sinubukan ni Pam na magpunas uli habang hawak-hawak pa rin ng kaliwang kamay niya ang butas sa kanyang damit sa kanyang leeg. Mukhang hindi masyadong okay ang pagkakapunas niya sa ganitong posisyon, kaya't ibinaba niya ang kanyang kaliwang kamay at itukod. Ngunit hindi binago ang kanyang pagkakaupo dahil dito ay bahagya siyang nakayuko uli at inabangan iyon ni Mark na nasa harapan niya. Dahil bahagya lang ang pagkakayuko ay hindi buong kabundukan ni Pam ang nakikita ni Mark, pero kita niya ang mga swabing cleavage nito. Okay na rin kay Mark dahil ang kinis-kinis ng mga itaas ng kabundukan ni Pam. Tuloy lang sa pagkwento si Tony. Mukhang nawiwili siya sa pakikipagkwentuhan at hindi napapansin kung ano ang ginagawa ni Pam. Kaya nag-decide si Pam na bumalik na uli sa pagkakatalikod na posisyon dahil mas magandang posisyon ito para punasan niya ang maayos ang sahig. Kaya lumuhod siya uli at itinukod ang mga kamay niya sa sahig at si Pam ay kumpleto ng nakatuwad sa harap ni Mark. Bagsak ang shirt at kitang-kita ang mga kabundukan habang ang asawa niya ay nasa likod niya at nagkikwento. Hindi maintindihan ni Mark ang sobrang bogli na naramdaman habang tinititigan ang mga kabundukang iyon ni Pam na nakatalikod na posisyon sa harapan niya. Kitang-kita ni Tony na lumaki ang mga mata ni Park habang nakatingin sa ibaba na kung saan ay nandun ang asawa niya at nakatalikod. Sigurado siyang walang sablay na diretsong nakikita ngayon ni Mark ang mga malulusog at makikinis na kabundukan ng kanyang asawa. At alam niyang mas malaki pang tingnan ang mga ito kapag nasa ganong posisyon dahil nakabagsak ang mga iyon. Kaya naiintindihan niya ngayon kung bakit lumalaki ang mga mata ng kaibigan niyang si Mark. Medyo confused din si Tony dahil parang mas nagiging daring na yata si Pam. Sa tingin niya ba ay talagang aliw siya sa pakikipagkwentuhan at hindi mahalata ang ginagawa niya, o hindi naman kaya talagang wala lang mali siya si Pam at na-carried away lang sa paglilinis kung kaya't hindi niya napapansin ang epekto ng ginagawa niya kay Mark. Pero malamang alam niya kasi sinubukan ngang takpan ng kamay niya, di ba? Hindi niya pa alam ang tiyak na kasagutan. Ngunit ang sigurado ay ang nararamdaman niyang excitement dahil sa tagpong yun. Hindi kaya natitil na rin si Pam sa ganitong sitwasyon na nasa harap lang ang asawa niya habang sinisilipan siya ng ibang lalaki. Kaya sinasadya niyang gawin ang mga bagay na yon. Tuloy lang sa pagpunas ng sahig si Pam sa harapan ni Mark. Napansin ni Tony na tila yata mas matagal pa ang inilagay nito sa harapan ni Mark kesa sa inilagay nito sa ibang anggulo.
maging sa harapan niya. Sinulyapan niya si Mark at kitang-kita niyang gigil na ito. At kung wala lang siya doon ay mukhang susugurin na talaga nito si Pam. Dahil dito ay nakaisip siya ng idea. Kung magiging tagumpay ay baka may aksyong magaganap at makakapanood pa siya. Bigla siyang nag-inarte na medyo kumakalam ang itsura niya. Pagkatapos maya-maya ay tinanong siya ni Mark, "Mark, paggamit ng CR mo." "Sige." Grabe, mukhang nagkaka-diarrhea yata ako. Dahil dito, sumabad din si Pam at tinanong siya na may pag-alala kung ano ba ang kinain niya. Sinagot naman siya ni Tony na huwag niyang alalahanin at mild case lang yan. Baka medyo nag-up lang ang mga hyperacidity niya dahil sa pagkain ng keso kaninang umaga. Pagkatapos ay tumayo si Tony at pumunta sa banyo ni Mark. Nang nasa harapan na ng banyo ni Mark ay isinara nito ng medyo may kalakasan ng pintuan para marinig ni Mark at Pam. Ngunit hindi talaga siya pumasok sa banyo. Bagkus ay pumunta siya sa corner at sumilip sa sala. Natatabunan siya ng mga nakasampay na damit ni Mark sa corner kung kaya't hindi siya kita mula sa sala. Hindi siya nagkamali ng idea dahil pagkatapos na marinig ni Mark ang pagsara ng pintuan ng CR ay hindi na ito nakatiis at biglang ipinasok ang kamay sa may laylayan ng leeg ng damit ni Pam at hinawakan at pinisil-pisil ang mga kabundukan ni Pam. Ay! Nagulat na sigaw ni Pam sa ginawa niya. Pagkatapos gamit ang kaliwang kamay ay hinaplot naman ni Mark ang ulo ni Pam. Pagkatapos ay umuko ito at inilapit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinibasib ito ng halik sa labi. Ay! Ang sigaw at impit ni Pam habang sinisigil ng halik ni Mark ang kanyang labi habang sinusubukang lumingon sa direksyon ng CR kung nandun ba si Tony. Hindi naman niya nakita si Tony at nadalang na rin sa ipinakitang paghahangad ni Mark kung kaya't ibinalik na nito ang halik ni Mark at nilamutak na rin si Mark. Sarap na sarap ang dalawa habang nagtutukaan at nag-iispadahan ang kanilang mga labi at habang magkabilang pinagpapala ni Mark ang kanyang kamay ang mga kabundukan ni Pam, inilagay ni Pam ang mga kamay niya sa mga pinti ni Mark para masuportahan siya at itsura siyang parang aso na nakatango sa itaas at nilalamutak ni Mark. Bogli naman sa nakikita si Tony. Mga 5 minuto nilang ginawa ito. Tumigil si Mark sa paglamutak kay Pam at lumingon sa direksyon ng banyo. Walang indikasyon na tapos na si Tony sa pagbabawas kung kaya't nag-desisyon ito na bahala na at gamit ang dalawang kamay ay ibinaba ang short niya habang nakaupo pa rin. Pagkatapos ay hinawakan ng dalawang kamay ang magkabilang gilid ng ulo ni Pam at aktong hihilain ito papunta sa kanyang nakalabas ng troso sa harap niya. Gusto niyang pagpalain ito ni Pam habang nasa banyo ang asawa niyang si Tony. Umiling si Pam ng 2 beses ngunit hindi papipigil si Mark at hinablot uli ang ulo ni Pam at hinila ito papunta sa kanyang harapan. Si Pam naman ay medyo mukhang tinatabla na rin ng bogli dahil nang papalapit na ang ulo nito sa tila troso yun ay tumigil agad ang pag-ilin at pagkatapos ay sinulubong ng buong buo ang bagay na yun papunta sa kanyang mga bunganga at nagtagpo ang labi ni Pam at ang dulo ng harapan ni Mark. Grabe ang pakiramdam ni Mark nang mangyari yun. Madama ang mainit-init na labi ni Pam
sa kanyang ice cream. Pagkatapos nito ay ganap niyang ipinasok ang halos 2/3 ng kanyang troso sa loob ng bibig ni Pam. Dahil mukhang hindi niya mapipigilan si Mark, ay hindi na nagsayang ng oras si Pam at gusto na lang itong tapusin sa lalong madaling panahon. Kung hindi ay maaabutan sila ng asawa niya, kaya't hinawakan niya ang parte ng bagay na yon na nakasubo at pinagpala ito ng dahan-dahan at bumibilis. Umakyat baba ang ulo ni Pam sa bagay na yun at kitang-kita yun ni Tony. At sarap na sarap ito sa panunod. Pumipilantik ang ladi ni Pam sa loob ng bunganga niya habang ginagawa niya ang pagkain ng ice cream. Pagkatapos ay inilabas ito at muli na namang gagamitin ang ladi para lalong makaramdam ng kakaiba si Mark. Si Mark ay nakatingin lang sa kanya at mas lalong bumibilis ang pagdating ng pagputok ng bulkan. Dahil kitang-kita niya ang napakagandang mukha ni Pam habang ginagawa ang bagay na yun. Hindi nga siya nakatagal at mga ilang hagod pa ng mala ekspertong kamay ni Pam ay pumutok na ang bulkan. At medyo napalakas pa ang sigaw ni Mark na sigurado si Tony kahit nasa sa loob siya ng CR ay madidinig niya. Nang naabot ni Mark ang rorok ng kaligayahan ay mabilis na nag-react si Pam. Kailangan niyang lunukin ang mga likidong yan dahil kung hindi ay magkakalat ito sa sala at makikita ng asawa niya. Mula sa direksyon ni Tony ay talaga namang kabugli-bugling tingnan dahil gusto lang sumisip-sip ng sago si Pam sa pag-attempt na subukan nalunukin lahat, pati si Mark na nakikita rin si Pam ay mas nabubuglian at lalong umintim pa ang pagputok ng bulkan. Pagkaraan ng ilang sandali ay mukhang tumigil na ang paglabas ng mga likido hanggang sa tuluyan na itong huminto at inalis na ni Pam mula sa pagkakalamon kay Mark. Ang trosong yon ay huminto na ito. Pagkatapos ito ay na-realize nila na anytime ay pwedeng lumabas si Tony sa siya. Kaya dali-dali nang inakyat ni Mark ang short niya. At si Pam naman ay lumakad sa sampayan ni Mark upang maghanap ng balyang ipampunas sa mga nakalusot na mga likido papunta sa kanyang mukha at buhok. Agad namang kumaripas ng takbo si Tony papunta sa banyo. Tahimik na binuksan ang pinto at pumasok dito. May ginawa namin siyang milagro bago lumabas at pagkasarap-sarap muli ng ginawa niyang milagro dahil sa panonood. Pagkatapos ay bumalik na sa sala at naabutan si Mark na nakaupo rin sa mistulang hinihintay siya. Si Pam naman ay nagpupunas pa rin ng sahig pero hindi na nakaharap sa direksyon ni Mark. Nagkwentuhan pa uli sila, ngunit mukhang wala nang may papalusot pa si Tony para mas lalong magtagal kung kaya't nagpaalam na siya. Tumayo muna si Pam upang bigyan siya ng goodbye kiss, ngunit pagtayo niya ay gumislot na naman ang bagay na yon sa harapan ni Tony dahil hindi pala masyadong napunasan ni Pam ang kanyang mukha at may natira pang mga likido na marka ni Mark sa bahaging mukha nito. Nag-smack sila ni Pam at naamoy niya pa ang amoy ng likidong iyon na nasa mukha nito at nalasahan din ng konti dahil may natira rin ito sa mga labi ni Pam.
bumalik na si Pam sa pagpunas ng sahig at si Mark na lang ang naghatid kay Tony sa pintuan. At pagkatapos ay umalis na si Tony at iniwan na ang asawa niyang si Pam sa bahay ni Mark para hayaan itong maglinis ng kung ano pa man. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo